Whenever Mang Other buy something, Manuel always tries to predict what his father will cook for lunch today. Mang Ador bought tamarind, tomatoes, string beans, radish, and shrimp. I know what we will have for lunch, says Manuel happily. Can you guess it too? Who is the father in the selection? A. Ador, B. Tinoy, C. Manuel. A. Ador. Which stall do the father and son get their fish from? A. Mang Tinoy stall, B. Aling Tita's stall, C. Aling Waning's stall. B. Aling Tita's stall. What section of the market do the father and son always go to? A. Fish, meat, and fruit section. B. Vegetables, fish, and fruit section. Or C. Vegetables, seafood, and meat section. C. Vegetable, seafood, and meat section. In the story, the boy tries to predict what they will have for lunch. When one tries to predict, one tries to ask. A. The boy in the story shows us that a person can find out what his family will have for lunch by A. Looking at what his father buys from the market. B. Asking his mother what she thinks his father will cook. Or C. Smelling the scents in the kitchen as his father cooks. A. Looking at what his father buys from the market. What do you think does Manuel says on their way to the market? On their way. A. I'm tired. B. I'm excited. C. I'm nervous. A. I'm tired. Okay. What do you think does Manuel says on their way to the market? A. I'm tired. B. I'm excited. C. I'm nervous. B. I'm excited. Okay, go. Matt is a cat. Matt sat on a hat. Jig is a pig. Jig sat on a wig. Len is a hen. Len did not sit on a hat or a wig. Len sat on 10 eggs. Where did the pig sit? A. On a hat. B. On a wig. C. On 10 eggs. D. On a wig. What did the cat do? A. Sat on eggs. Sat on a wig. C. Sat on a hat. C. Sat on a hat. Which animal sits on something that can break? A. The hen. B. The cat. C. The pig. A. The hen. Why was it good for Len to sit on the eggs? Ipost up to J. Which of the following will happen last? A. The hen will lay eggs. B. The hen will sit on the eggs. Or C. The hen will have chicks. C. The hen will have chicks. Silang naliwanag ang hindi inaasahang bumulaga sa akin. Tumambad sa harap ko ang isang lugar na di ko pa nararating. Hindi mabilang ang malalaki at maliliit na mga robot na kumikilo tulad ng mga tao. May makukulay na mga sasakyan ang hipawid ng animo. Tara lang, nakasabi sa langit, mari ang mga sasakyan, hindi ko malaman kung kutsi o jeep. Iginala ko pa ang aking paningin. Malinis ang paligid, abala ng ang mga tao. Matiwasay at masayang namumuhay ang komunidad. Napadako ako sa malawak na hardin. May kakaibang hugis at laki ang mga gulay. At kita rin ang iba-ibang uri ng hayop, matataba at malusog, malalaki at maliliit. Tunay ng kakaiba ang mundong ito. Ang makikita sa gawi roon. Anak, gising na, bangon na. Marahang tapik ni ina. Sa kwento, A. May kakaibang halaman na hardin. B. Maraming saranggula ang lumilipad sa langit. Or C. Iba't iba ang laki ng mga robot sa lugar. The answer is, maraming saranggula ang lumilipad sa langit. Okay, go. Tumambad sa harap ko ang isang lugar na di ko pa nararating. Ang ibig sabihin ng tumambad ay lumantad. B. Sa iyong palagay, paano napunta sa buang? Sige na. Wala na. Di na, sige na. Sa iyong palagay, paano napunta sa kakaibang mundo ang nagkukwento na A. Nag-iisip siya ng ganitong mundo. B. Dulot ito ng kanyang imahinasyon. Or C. Nakatulog siya ng mahimbing at nanginginig. The answer is C. Nakatulog siya ng mahimbing at nanginginig. Naginip. Next. Ano kaya ang nararamdaman na naglalahad ng kwento? A. Nalilito siya. B. Nagtataka siya. Or C. Natataranta siya. The answer is B. Nagtaka siya. Okay. Ano ang layunin na sumulat ng kwento? A. Hanggat ito mang-ali. B. Hatid nito ang isang balita. C. Taglay nito ang bagong kaalaman. The answer is C. Taglay nito ang bagong kaalaman. Ano ang ginamit ng sumulat ng kwento para ihatid ang mensahe nito? A. Gumamit ito ng makukulay na mga salita sa paglalarawan. Kaakit-akit na mga lugar ang dinayo ng tauhan sa kwento. C. Naganda ang palitan na pag-uusap ng mga tauhan sa kwento. The answer is B. Kaakit-akit na mga lugar ang dinayo ng tauhan sa kwento.